Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? Kasama ko ngayon si Hil. So, kaya na pa ba? Nakailang take na kami. Nakailang take na kami. Tunay. So, nandito kami sa bodega. Ito ang overtime namin. Yan, naghahawak kami ng mga parts ng mga sasakyan. So, bali, nasa Toyota company nga. Kawanishi Painting, sister company ng Toyota. So, dito kami trabaho bilang spray painter ang in-apply namin. Pero nung dumating kami dito ay spray painter ba tayo? Hindi eh, iba yung naging kategory ng trabaho namin. So, pero mayroong mga Pilipino na spray painter talaga ang trabaho dito. So kami, dahil nga puno na yung department ng mga Pinoy na nagpipintura, punta kami sa ibang department at ang parang naging QC na kami dito sa Kawanishi. Ngayon, ang konti namin, ito nga naghakot kami ng box. Yan, good for 1 hour lang dahil pagbigyan. Ito naman yung kapalit ng mga pag halimbawa na gusto nyong mag-request ng overtime na pagbibigyan kayo kung ang performance nyo ay maganda at kakatiwalang kayo ng hapon. Kaya kung ako sa inyo, as long na kaya nyo makisama at mapakita yung magandang performance sa trabaho, ay maganda dahil pagka ito nga, nag-request kayo, mapagbibigyan kayo. Kahit na hindi nakaharap yung mga leader o mga biso ninyo, pag kayo nagtatrabaho, gawin nyo po ng maayos yung trabaho ninyo. Para sa ganun, kailangan nyo mag-overtime, yan, mapagbibigyan kayo, kagaya namin ni Hale. Di ba Hale, ayan, trabaho namin. So, naghakot kami ng box. O, ayan, napaka-simpleng trabaho. So, magkano ng isang oras na to? Per hour kami dito, 1,025. So, magkano sa Pilipinas naman? 400 pesos. 400 pesos, isang oras lang. Kaya napaka-important talaga kapag kayong mga leader nyo, mga bisor nyo may tiwala sa inyo, kaya huwag nyo sisirain ha. Ngayon, ang tanong, meron ako isang subscriber. Ngayon, nag-comment siya sa comment section sa isang vlog ko na umuwi na isang kasamang kong Pilipino dito. Ang comment niya ay, madalas daw siyang sinasapok ng partner niyang hapon. Dahil nga sa 4 na buwan na lang ay magwa 1 year na siya. So, nag-decide siya na wag na lang daw mag-extend dahil sa sitwasyon niya. Ito mga kakwento, ito patuloy na nangyayari dito sa Japan. Sa mga kagaya namin mga factory worker o OFW, SSW man o trainee visa. Yan. Yung sinasabi nilang swertihan lang sa pag-abroad. Sa tunay po yung sinasabi nilang swertihan lang sa pangingimang bansa. Pag natsambahan mo yung mga tao na kagaya nila, na bully, na halos di makain yung sinasabi, kung makapag-utos ay tela mo sila yung may-ari ng company. Tunay po yun, meron pong mga ganun ng hapon talaga. Pero hindi ko naman po nilalahat. Ngayon, kung kayo po ay nalagay sa ganung sitwasyon, so paano po gagawin natin? Pwede naman nilang i-report sa mismong agency nila yung mga sitwasyon nila. Kaya nga may tinatawag na sa agency, may humahawak sa mga tao na nag-a-update kung anong kalagayan nyo. Oo. Yung sa sitwasyon nyo. Pwede naman silang magkwento o mag-report. Para yung mismong agency ang gagawa ng action sa mga sitwasyon nila. Oo. Hindi niya pwedeng sarilinin yun. Kung ganyan talagang sasarilinin niya, tinitiis niya yung nangyayari sa kanya, hindi mo pwedeng maging ka rito. Sarilihin mo yung ganung problema. Kasi nga mga kwento, tutunay, marami po talagang mga hapon na bully. Talaga, sa tunay po, na akala mo talaga sila yung may-ari ng company, kung makasigaw at makautos. Talagang hindi mo makain kung sila nagmumura. Talagang hindi mo makain yung mga sinasabi, lalo na pagka kanyang nananakit. Saka ang number 1 na nabubuli sa totoo lang, kung ikaw ay hindi marunong magsalita ng Nihongo, at kung paano mo siya kung paano ka makikipag-communicate sa kanila, kaya ka nagagawang mabubuli niyan. Yung nga po, kahit napaka-importante po talaga ng sinasabi nila na kahit Nihonggong kalabaw, dapat matuto tayo para kahit kung sa ganon kahit paano pa putol-putol na Nihongo ay masasabi natin yung gusto natin sabihin. So, napaka-importante po talaga, di ba? Naiintindihan nila yung mga sinasabi sa kanila. Siyempre, kaya nun, nananakit na pala. Paano natin sasabihin sa Nihongo yun, di ba? So, kailangan natin na mag-aral ng Nihongo. Yun isang nagiging problema. Kaya, yung sinasabi talaga nila na swertihan lang ang pag-abroad. Matsamba mo yung ganun na makakasama mo sa trabaho
Tapos matiyamba mo din yung trabaho na mainit, mabigat. Yan, mainit, mabigat, mahirap. Yan, mga kanyang trabaho na kung maraming ganun po dito sa Japan. Tapos, ganun trabaho mo, mainit, mabigat, mahirap. Tapos, ang sahod mo medyo mababa. Talagang parang iba dito. Parang nalidismaya dahil nga sa ganung sitwasyon, mabigat yung trabaho nila. Tapos, yung sahod dito ay maliit. Lalo nga sa palitan, napakalit ng pasahod, ng palitan ngayon ng yen to peso. So yung dahil gusto ko lang i-open to dahil nga sa isang comment sa akin na gano'n. So sa'yo idol, kung halimbawa mapanood mo tong video na to, tong vlog na to, kung hindi ka pa natatapos ng kontrata dito sa Japan, mas magandang i-report mo lang sa HR o sa Satcho o sa boss ninyo kung halimbawa na talagang hindi ka pa totally marunong mag-Nihongo at hindi pa totally nakakaintindi ng Nihongo. So marami naman siguro tayong mga Pilipino na kasamahan dyan na nagtrabaho dito sa Japan. Pwede tayong humingi ng tulong para may translate, di ba? Mag-cellphone, tawagan mo, and then pagka tatawagan mo na, pakausap mo yung o kaya kung may translator kayo, lumapit ka. Sayang kasi, ang dami nangangarap ng mga Pilipinong makapunta dito sa Japan. Oo, talaga. Isipin mo lang, Lods, isipin mo lang kakwento yung pagod mo, yung hirap mo, yung puyat mo, yung mga pera na pinagagastos mo. Isipin mo muna yung mga kakwento na bago ka mag-decide na umuwi na lang ng Pilipinas. Kasi sayang talaga. Ngayon, kung makakausap mo yung translator ninyo, kaya meron kang Pilipinong pwedeng hiningan ng tulong dyan, at kung may lilipat ka ng department, much better para matapos mo yung 3 years dito. And then, kapag talagang ayaw mo na mag-Japan, ayaw mo na sa Japan, maganda maging experience ng Japan para sa ibang bansa. So, yun na lang. Kaya yung mga nagpabalak mag-Japan o pupunta dito sa Japan, wag lang po physical ang ihanda natin. Physically and mentally, kaya emotionally, yan. Emotionally, yan ang mga number 1 na kailangan mo. Kasi kawawa naman. Oo. Kawawa naman pagka ganun mga kakwento, para mabubuli ka dito. Akala nila kasi talaga ang mga Hapon napakabait. Pero hindi nila alam, may mga Hapon po talaga na ganun, na nambubuli. Tila mo parang sila yung may-ari ng company, kung makautos, makasigaw. Yan. Kaya dapat ready po kayo. Talaga, ready po kayo pagka kayo nagpunta dito sa Japan. Kasi napakahirap po ng ganun. Ito si Hilo. Ito ang trabaho namin. Bigla kami napablog. Bigla kami napablog. Kasi nagbabasa ako ng comment. Bigla akong nabasa yung comment niya. Kasi yung isang kasama namin umuwi. Yung isang kasama namin umuwi dahil sa hirap ng trabaho. Hindi niya nakaya yung trabaho, kaya nag-decide na lang talaga siyang umuwi ng Pilipinas. Yung nga po mga kakwento, kung kayo po ipapunta dito sa Japan, at ang mapapasukan nyo ay company, malaking company, isang factory. So, ihanda nyo na yung lahat. Physical, emotional, mental, yung mga yan. Tatlo na yan, importanteng yan, nakahanda yan. Ako na ho nagsasabi sa inyo dahil hindi po biro ang trabaho dito sa Japan. So, yun lang po, hanggang sa muli. Babush!